Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng binatang may lahing babaylan na sinugo ng anghel kontra aswang at engkanto. Sa liblib na baryo ng San Mateo, sa puso ng Visayas, nananalaytay ang lumang paniniwala na may lahi ng mga aswang ang ilan sa kanilang mga kapitbahay. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, nagkukubli ang mga tao sa kanilang mga bahay, nagsisindi ng kandila at nagdarasal ng taimtim. Ngunit sa kabila ng takot, may iisang nilalang na hindi natitinag, si Gabriel, isang binatang may lahing babaylan. Si Gabriel ay apo ng huling babaylan ng baryo, si Lola Sianang, na matagal nang pumanaw. Bago siya mamatay, ipinagkatiwala niya kay Gabriel ang isang anting-anting na taglay ang kapangyarihang galing sa mga anghel. Sinabi ni Lola Sianang na isang araw, ang dugong bumabalot sa kanyang mga ugat ang magiging sandata ng buong baryo laban sa kadiliman. Nang sumapit ang ika-21, kaarawan ni Gabriel, nagsimulang magpakita ang mga palatandaan, mga alulong ng aso sa hating gabi, aninong gumagalaw sa dilim at mga katawan ng hayop na walang laman ng loob. Hindi na lamang ito kwentong barbero. Dumating na ang panahon ng kanyang misyon upang tapusin ang angkan ng mga aswang at engkanto na matagal nang bumabalot sa kanilang bayan. Pagsapit ng kabilugan ng buwan, nagtipon-tipon ang mga tao sa harap ng kapilya. Wala ni isa mang dumadayo sa gubat na bumabalot sa baryo. Sapagkat naroon ang tahanan ng mga halimaw, sa gitna ng katahimikan, biglang lumabas si Aling Marta. Ang mga tandang hilot ng baryo, hawak-hawak ang bangkay ng kanyang alagang kambing. Wala itong laman, tila sinipsip ang dugo at kinatay ng isang mabangis na nilalang. Kailan pa titigil ang mga ito? Paulit-ulit na lang tayong pinaparurusahan, humihikbi si Aling Marta. Nagkatinginan ang mga tao, ngunit walang sino man ang sumagot. Alam nilang may isang angkan sa baryo na pinaghihinala ang lahi ng aswang, ang pamilya ni Mang Tibor. Habang ang lahat ay takot na takot, lumapit si Gabriel kay Aling Marta. Akin na po ang kambing. Ako ang bahala. Dinala ang bangkay sa bakuran ng kanilang bahay. Sa ilalim ng punong baliti, isinagawa niya ang mga orasyon na itinuro ng kanyang lola. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang kakaibang liwanag, isang anino ng anghel. Gabriel, anak ng liwanag, dumating na ang oras. Bantayan mo ang iyong baryo, sapagkat ang mga halimaw ay nagbabalik. Naramdaman ni Gabriel ang bigat ng kanyang misyon, ngunit hindi siya natakot. Kinagabihan, habang natutulog ang buong baryo, nagising si Gabriel sa tunog ng mga kaluskos sa bubong. Dahan-dahan siyang bumangon, bitbit ang kanyang itak at anting-anting. Sa pagbukas ng bintana, nakita niya ang dalawang matang kumikislap sa dilim. Aswang, bulong niya sa sarili. Hindi siya nag-atubiling lumabas. Sa kanyang paglabas, isang matandang lalaki ang sumalubong sa kanya, si Mang Tibor. Gabriel, huwag kang makialam. Hindi mo alam kung ano ang mga nilalang ang makakalaban mo. Babala ni Mang Tibor. Ngunit hindi natinag si Gabriel. Hindi ako makakapayag na patuloy nilang takutin ang baryo. Sa isang iglap, naglaho si Mang Tibor sa dilim. Naramdaman ni Gabriel ang malamig na hangin at kasunod noon, isang malaking paniki ang lumipad sa kanyang ibabaw. Itinapat niya ang kanyang anting-anting at biglang nagliwanag ang paligid. Napasigaw ang paniki, bumagsak ito sa lupa at nagbalik sa anyo ng isang matandang babae. Si Aling Sima, ang kapatid ni Mang Tibor. Kinabukasan, kumalat ang balita na may aswang na muling bumagsak sa baryo.
Nagtipon ng mga tao sa bahay ni Gabriel. Hindi pa tayo tapos. Ang angkan ng mga aswang ay hindi lang iisa. Marami pa sila, sabi ni Gabriel. Nagpasya siyang puntahan ng gubat kung saan naroroon ang kanilang pugad. Sa kanyang pagpasok, naramdaman niya ang mga matang nakatitig mula sa kadiliman. Sa gitna ng gubat, natuklasan niya ang isang lumang bahay na nababalutan ng mga baging. Sa harap ng bahay, nakatayo si Mang Tibor. Gabriel, kung talagang nais mong tapusin ito, kailangan mong harapin ang pinakamalaking lihim ng baryong ito. At ano yon? Tanong ni Gabriel. Itinatago ng baryong ito ang isa pang angkan, ang angkan ng mga engkanto, at sila ang tunay na pinuno ng mga aswang. Napatitig si Gabriel sa gubat na tila nabubuhay. Alam niyang malayo pa ang kanyang laban, ngunit sa kanyang puso nananalaytay ang dugong babaylan, ang dugong itinadhana upang puksain ang kadiliman. Sa ilalim ng makulimlim na langit, tumayo si Gabriel sa harap ng lumang bahay na binanggit ni Mang Tibor. Naramdaman niya ang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanyang kaluluwa. Sa bawat hakbang papalapit, bumibigat ang kanyang mga paa. Ang bahay na iyon na hindi basta-basta, para bang ito mismo ang nagmamasid sa kanya. Gabriel, hindi mo dapat tinatahak ang landas na ito. Ang mga engkanto na nakatira dyan ay matagal nang hindi nakikipag-usap sa tao. Kung haharapin mo sila, baka hindi ka na makabalik. Muling binalaan ni Mang Tibor. Ngunit pinanatili ni Gabriel ang kanyang paglalakad. Hawak ang kanyang itak at anting-anting, nagpatuloy siya hanggang sa marating ang pinto ng bahay. Dahan-dahan niya itong itinulak. Sa loob, bumugad ang makapal na alikabok at mga lumang larawan na tila kumukurap sa kanyang paningin. Isang tinig ang bumulong sa loob. Gabriel, apo ni Sianang. Napahinto si Gabriel at lumingon. Sa gilid ng silid, lumitaw ang isang matandang babae na may mga matang tilang nag-aalab sa dilim. Isa itong engkanto. Alam mo bang ikaw ang huling babaylan ng iyong lahi? Ang iyong dugo ang susi sa pagkukubkob sa amin. Ngunit hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Tanong ng matanda. Lumapit si Gabriel. Hindi alintana ang takot. Hindi ako mag-iisa. Nasa akin ang liwanag ng mga anghel. Ngumiti ang engkanto. Sa kanyang palad, lumitaw ang isang pulang kristal na tila umaapoy. Kung gayon, tanggapin mo ito. Ito ang kapiraso ng aming kapangyarihan. Ngunit tandaan mo, Gabriel, kapag ginamit mo ito, magbabago ang iyong dugo. Magiging kalahating tao. Kalahating engkanto ka na. Tinanggap ni Gabriel ang kristal. Ngunit naramdaman niya ang init na tila tumatagos sa kanyang laman. Nang mapalapit ang kristal sa kanyang dibdib, nagliyab ito at pumasok sa kanyang balat. Napasigaw siya, ngunit sa halip na sakit, isang kakaibang lakas ang lumukob sa kanya. Pagsapit ng hating gabi, naglakad si Gabriel sa gitna ng baryo. Sa kanyang kaliwang kamay, hawak niya ang itak na nagliliwanag sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Sa kanyang kanang kamay, ang pulang kristal na unti-unting bumabalot sa kanyang katawan na parang balote. Habang naglalakad, narinig niyang mga kaluskos sa paligid. Isa-isang lumabas mula sa kadiliman ang mga aswang, mga nilalang na may matatalas na kuko at naglalakihang pakpak. Sa harap nila, si Mang Tibor. Gabriel, huli na ang lahat. Ang baryong ito ay pagmamay-ari na namin. Aniya, ngunit lumakad pa rin si Gabriel at sa bawat takbang nararamdaman niyang gumagana ang kapangyarihan ng babaylan sa kanyang dugo. Lumipad ang isa sa mga aswang papunta sa kanya, ngunit isang kumpas ng kanyang itak ay nagpatalsik dito.
Sa isang iglap, bumagsak ang aswang na nag-aapoy ang katawan hanggang sa maging abo. Napatras ang iba pang mga aswang. Napatingin si Mang Tibor at nakita niya ang mga mata ni Gabriel na tila nag-aapoy sa liwanag. "Hindi mo kami matatalo, Gabriel. Hindi aswang ang tunay mong kalaban," bulong ni Tibor. Biglang humangin ng malakas at mula sa likod ni Tibor, lumabas ang isang matangkad na lalaki na may mahahabang buhok at mapupulang mata. Isa itong engkanto na matagal nang naninirahan sa gubat. "Gabriel, ako si Dato Balam, ang pinuno ng mga engkanto sa gubat na ito. Ang iyong lola ay minsang humarap sa akin at siya rin ang nagpahinga sa aking mga kapatid," anang lalaki. Napakuyom si Gabriel ng kanyang kamao. Alam niyang engkanto sa kanyang harapan ay isa sa pinakamalakas na nilalang sa kanilang baryo. Nagtusi na Gabriel at Dato Balam sa gitna ng baryo. Sa bawat sagupaan ng kanilang mga kapangyarihan, nayanig ang lupa at nagliyab ang hangin. Ngunit hindi nagpatinag si Gabriel. Alam niyang nasa kanyang mga kamay ang pag-asa ng buong baryo. "Hindi ko hahayaang sirain ninyo ang lugar na ito," sigaw ni Gabriel habang pinalilibutan ng liwanag ang kanyang katawan. Ngunit nagbago ang anyo ni Dato Balam. Naging dambuhala ito at ang kanyang anino ay bumalot sa buong baryo. "Kung gayon, harapin mo ang tunay kong anyo." Isang matinding laban ang sumiklab sa pagitan nila. Ngunit sa gitna ng dilim, muling lumitaw ang anyo ng kanyang lola. Si Lola Sianang. "Apo, ang tunay na lakas ay nasa loob mo. Huwag kang matakot," wika nito. Sa huling sandali, itinaas ni Gabriel ang kanyang itak at bumigkas ng orasyon na tanging ang mga babaylan lamang ang nakakaalam. Sa isang iglap, bumalot ang liwanag sa baryo at pinuksa ang lahat ng mga halimaw. Bumalik sa anyong tao si Dato Balam at lumuhod sa harap ni Gabriel. "Gabriel, ikaw na ang bagong tagapangalaga ng baryong ito. Bantayan mo hanggang ang hangganan ng liwanag at dilim," aniya. Ngumiti si Gabriel at sa unang pagkakataon naramdaman niya ang kapayapaan sa baryo ng San Mateo. Ngunit alam niyang hindi ito ang katapusan, sapagkat sa bawat kabilugan ng buwan patuloy siyang magbabantay. Ang huling babaylan, ang sugo ng mga anghel. Lumipas ang mga araw at bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Mateo. Ngunit sa kabila ng payapang anyo nito, ramdam ni Gabriel ang malamig na hangin sa gabi. Isang paalala na ang dilim ay hindi tuluyang naglaho. Habang binabantayan niya ang gubat, naramdaman ni Gabriel ang isang presensyang bumabalot sa kanyang likuran. Nang lumingon siya, nakita niya si Mang Tibor, ngunit hindi na ito mukhang tao. Ang kanyang balat ay tila natutuklap at ang kanyang mga mata ay naging puro itim. "Gabriel, hindi mo ako lubos na napuksa. Ang anino ko ay nananatili sa loob ng gubat," bulong ni Tibor. Iniwang nagtataka si Gabriel. Alam niyang nawasak na ang katawan ni Tibor sa huling sagupaan, ngunit bakit naroon pa rin ang kanyang espiritu? Kinagabihan, pumunta si Gabriel sa lumang bahay sa gubat kung saan naganap ang huling laban. Sa gitna ng guho, nakita niyang isang ukit sa lupa, isang hugis bilog na may simbolong hindi niya maunawaan. Habang nakatayo roon, biglang lumitaw si Dato Balam. "Ang ukit na yan ay hindi gawa ng tao. Isa itong portal na nag-uugnay sa mundo ng mga engkanto at mga aswang. Hanggat hindi mo ito sinasara, magbabalik ang mga nilalang ng iyong pinuksa," ani Dato Balam. Napakunot ang noo ni Gabriel. "Paano kisasara ito?" Tumingin si Dato Balam sa kanya. "Kailangan mong tawagin ang liwanag mula sa loob ng iyong dugo. Ngunit tandaan mo, Gabriel, kapag sinara mo ang portal,
mawawala na rin ang koneksyon mo sa mga anghel na nagbibigay sa iyo ng lakas. Magiging ganap kang tao. Sa buong gabi, hindi nakatulog si Gabriel. Inisip niya ang babala ni Dato Balam. Kung mawawala ang kanyang kapangyarihan, sino ang magtatanggol sa baryo kung magbabalik ang dilim? Kinabukasan, bumalik siya sa ukit at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Sa kanyang isip, bumalot ang mga alaala, ang mga turo ng kanyang lula, ang pakikibaka laban sa mga aswang at ang liwanag ng anghel na minsang nagbigay sa kanya ng lakas. Ano ang tunay na kailangan ng baryong ito? Tanong niya sa sarili. Bumalik sa kanyang isipan ang sinabi ni Lola Shanang. Ang tunay na babaylan ay hindi umaasa lamang sa kapangyarihan. Ang kanyang puso, ang sandata. Dahang-dahang isinara ni Gabriel ang kanyang mga mata at binigkas ang huling orasyon ng kanyang lola. Sa sandaling iyon, isang malakas na liwanag ang bumalot sa buong baryo. Ang ukit sa lupa ay nagliyab at unti-unting naglaho sa paligid. Naramdaman ni Gabriel ang bigat na nawala. Ang portal ay tuluyan ng nasara. Pagdilat ni Gabriel, naroon si Dato Balam na nakangiti. Nagdesisyon ka ng tama, Gabriel. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa anting-anting o sa dugo ng mga anghel. Nasa iyong puso ang kapangyarihan ng pabaylan. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman ni Gabriel ang pagkawala ng kapangyarihan. Isa na siyang ganap na tao. Lumipas ang mga buwan at nananatiling tahimik ang baryo ng San Mateo. Si Gabriel ay bumalik sa simpleng buhay, tumutulong sa mga tao bilang isang hilot at tagapayo tulad ng kanyang lola noon. Ngunit sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, umuupo si Gabriel sa harap ng kanyang bahay at nagbabantay sa gubat. Alam niyang kahit na wala na ang portal, laging may banta ng dilim na maaaring bumalik. Isang gabi habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng baliti, lumapit si Dato Balam. Gabriel, may paparating na panganib mula sa ibang lugar. Hindi ito aswang, kundi mga nilalang na hindi pa naririto noon. Nagtaas ng tingin si Gabriel. Ano ang ibig mong sabihin? Ang baryong ito ay protektado, ngunit ang mga kalapit na baryo ay hindi. Ani Dato Balam, isang panibagong pagsubok ang darating. Tumayo si Gabriel at tinanaw ang malayong bundok. Sa kanyang kalooban, naramdaman niya ang bagaman na wala ang kanyang kapangyarihan, nananatili pa rin ang kanyang responsibilidad. Kung darating man ang panganib, ako pa rin ang babaylan ng baryo sa San Mateo. Aniya, sa dilim ng gabi, muling nag-alab ang kanyang determinasyon. Kahit wala na siyang anting-anting o liwanag ng anghel, ang puso ng isang tagapagtanggol ay nananatiling buo. At sa bawat kabilugan ng buwan, alam ng baryo ng San Mateo na may isang Gabriel na nagbabantay, ang huling babaylan na handang lumaban kahit wala na siyang kapangyarihan. Isang umaga, isang estranghirong lalaki ang dumating sa baryo. Balot ng mahabang itim na kapa at may dalang sako na gumagalaw. Nang tanungin ng mga tao kung sino siya, ngumiti lang ito at nagpatuloy sa paglalakad. Pinagmasdan ni Gabriel ang lalaki mula sa malayo. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya na bumabalot dito. Hindi ito ordinaryong tao. Nang sumapit ang gabi, biglang nagkagulo ang baryo. Isa-isang nawala ang mga alagang hayop at may mga bakas ng kuko sa kanilang mga bakuran. Napansin ni Gabriel ang malalim na galos sa mga puno, tanda ng presensya ng halimaw. Nilapitan niya si Dato Balam sa gilid ng gubat. Dato, may ibang nilalang sa baryo. Hindi ito aswang o engkanto. Tumango si Dato Balam. Tama ka, Gabriel. Ang estrangherong iyon ay hindi tao. Isa siyang mambabarang. Napalunok si Gabriel.
Ang mga mambabarang ay kilalang mga itim na salamangkero na gumagamit ng mga insekto at maliliit na hayop upang mangkulam at manakit. Kung gayon, kailangan ko siyang hanapin bago pa siya makapagpanakit ng tao, ani ni Gabriel. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sinundan ni Gabriel ang mga bakas papunta sa gilid ng bundok. Dito natagpuan niya ang estrangherong lalaki na nakaupo sa harap ng isang maliit na altar na puno ng mga kulisap at ahas. "Ano ang ginagawa mo sa baryo namin?" tanong ni Gabriel, nakahawak sa kanyang itak. Ngumiti ang estranghero. "Hindi ako narito para sa iyo, Gabriel. Narito ako para buksan ang landas patungo sa itim na pusod ng bundok. May nilalang na natutulog doon at kailangan ko siyang gisingin." Napakunot ang noo ni Gabriel. Ang itim na pusod ng bundok ay isang alamat sa kanilang lugar. Isang kuweba kung saan sinasabing nakatali ang isang halimaw na laman lupa. Isang higanting nilalang na may kakayahang sirain ang buong baryo sa isang iglap. "Hindi ko hahayaang mangyari yon," sabi ni Gabriel habang humakbang palapit. Ngunit bago siya makalapit, sumigaw ang mambabarang at pinalabas mula sa kanyang sako ang daang-daang alupihan at gagamba. Agad na pinaikot ni Gabriel ang kanyang itak, ngunit ang mga insekto ay tila hindi tinatablan ng ordinaryong bakal. "Wala ka ng kapangyarihan, Gabriel. Isa ka na lang ordinaryong tao. Hindi mo ako mapipigilan," bulong ng mambabarang. Ngunit kahit wala ng anting-anting orasyon, hindi umurong si Gabriel. Inalala niya ang mga aral ng kanyang lola na ang puso at tapang ay mas mahalaga kaysa anuman. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang mga mata at inulit ang panalangin ng mga babaylan. Sa kanyang pagbigkas, nagsimulang malulong ang hangin at kumilos ang mga puno. Ang mismong kalikasan ay sumaklulo sa kanya. Biglang sumabog ang liwanag sa kanyang harapan. Tumalsik ang mga insekto at nagsigawan ang mga kulisap. Nang imulat ni Gabriel ang kanyang mga mata, nakita niyang nagtatakbo ang mambabarang papalayo. Pagdating ni Gabriel sa gilid ng bundok, nakita niya ang kuweba na bumubukas ng bahagya. Sa loob, may nararamdaman siyang nag-aalab na enerhiya. Ang halimaw na laman lupa ay nagsisimulang gumising. Mabilis siyang lumuhod at inilagay ang kanyang kamay sa lupa. Binanggit niya ang huling orasyon na iniwan ni Lola Sianang, isang orasyon na tanging mga babaylan lamang ang may kakayahang bigkasin. Dahang-dahang sumara ang kuweba at bumalik sa tahimik ang bundok. Lumapit si Dato Balam, nagmamasid sa malayo. "Gabriel, pinatunayan mong kahit wala ka ng anting-anting, ikaw pa rin ang tagapagtanggol ng baryong ito. Nasa dugo mo ang kapangyarihan ng babaylan at iyon ang hindi kailanman mawawala," aniya. Ngumiti si Gabriel. Alam niyang tama si Dato Balam. Mula noon, nanatili si Gabriel bilang bantay ng bundok, ang tagapangalaga ng buong baryo ng San Mateo at ng mga nilalang na naninirahan sa kanilang kalikasan. At sa bawat pagsikat ng araw, alam ng mga tao na may isang Gabriel na laging nagbabantay. Hindi dahil sa anting-anting umahika, kundi dahil sa pusong puno ng tapang at pagmamahal para sa kanyang mga kababayan. Lumipas ang mga linggo at nagbalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit isang gabi, habang nagbabantay si Gabriel sa ilalim ng puno ng baliti, isang batang babae ang lumapit sa kanya. "Kuya, nakita ko pa ang lula ko, pero matagal na pong patay si Lola," sabi ng bata. Napalunok si Gabriel. "Saan mo siya nakita?" tanong niya. Itinuro niya po ang daan papunta sa lumang tulay sa gubat. Sagot ng bata, tumuturo sa kalsadang patungo sa lugar kung saan bumagsak ang ilang puno noong daang bagyo. Tumayo si Gabriel at tinawakan ang kamay ng bata. "Bumalik ka sa bahay niyo at huwag nang lalabas kapag gabi," sabi niya
Habang naglalakad papunta sa lumang tulay, naramdaman niya ang bigat ng hangin. May kakaibang presensya sa paligid. Pagdating niya sa tulay, nakita niyang may nakatayong anino sa gitna. Isa itong matandang babae, nakasuot ng lumang barutsaya at may mahahabang buhok na tumatakip sa kanyang muka. "Gabriel!" Tinig ng matanda, mababa at malamig. Napatda si Gabriel. Kabisado niya ang tinig na iyon. "Lola siya, anak." Ngunit nang lumapit siya, tumingala ang matanda. Hindi ito ang kanyang lola. Ang mukha ng matanda ay puti at walang mga mata, isang multong walang katahimikan. "Bakit ka narito?" tanong ni Gabriel, bagamat alam niyang hindi ito basta-bastang kaluluwa. "Ang baryong ito ay may utang sa ilalim ng lupa. Ang mga patay na hindi nailibing ng maayos ay nagbabalik," bulong ng matanda. Kinabukasan, kinausap ni Gabriel ang mga matatanda ng baryo. Napag-alaman niya na maraming katawan ang hindi nailibing ng maayos noong panahon ng digmaan. Sa ilalim ng baryo, may mga lumang kuweba na pinagbaunan ng mga patay. "Gabriel, ang mga espiritong iyon ay hindi matatahimik hanggat hindi natin sila ginagawaran ng huling dasal," sabi ng isa sa mga nakakatanda. Nagpasa si Gabriel na bumaba sa kuweba kasama ang ilang lalaki ng baryo. Bitbit nila ang mga kandila at insenso. Bumaba sila sa ilalim ng lupa. Habang papalalim sila, narinig nila ang mga mahihinang iyak at bulong sa dilim. "Gabriel!" muling tawag ng tinig na narinig niya noong gabi. Sa dulo ng kuweba, nakita nilang isang malaking hukay. Dito natagpuan ang mga buto at bungo na magkakahalo. Lumuhod si Gabriel at nagsindi ng kandila. Binanggit niya ang dasal ng mga babaylan para sa kaluluwa ng mga patay. Habang bumibigkas siya, lumitaw ang mga kaluluwa sa paligid. Unti-unting naglaho ang kanilang anyo habang bumabalot ang liwanag sa loob ng kuweba. "Salamat, Apo," pulong ng huling tinig bago naglaho ang lahat ng anino. Pagsapit ng umaga, nagising si Gabriel na may bagong pakiramdam ng katahimikan. Sa baryo, ang hangin ay mas magaan at ang paligid ay tila mas maliwanag kaysa dati. Lumapit sa kanya si Dato Balam. Habang naglalakad siya sa gilid ng gubat, "Ginawa mo ang dapat gawin, Gabriel. Ang baryong ito ay may bagong simula," ani Dato Balam. "Hindi ko ito nagawa ng mag-isa. Ang mga alaala ng ating mga ninuno ang gumabay sa akin," sagot ni Gabriel. Tumango si Dato Balam. "Ngunit tandaan mo, Gabriel, hindi pa ito ang huling pagsubok. Sa bawat bagong liwanag, laging may aninong sumusunod." Tumingin si Gabriel sa malayo, sa gilid ng bundok kung saan lumubog ang araw sa kanyang puso. Alam niyang totoo ang mga salita ni Dato Balam. Ngunit sa bawat pagsubok na darating, handa siyang harapin ito dahil ang kanyang dugo ay nananatiling babaylan at ang kanyang puso ay hindi kailanman matitinag. Sa katahimikan ng baryo ng San Mateo, may isang binatang nagbabantay, ang huling babaylan na itinakda ng liwanag at anino. 3 gabi matapos ang pagbasbas sa mga kaluluwa, muling nagbago ang hangin sa baryo. Tahimik ang gabi ngunit naramdaman ni Gabriel ang malamig na dampi ng hangin na tila bumabalot sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya pauwi, napansin niya ang isang itim na uwak na nakadapo sa puno ng balete malapit sa kanyang bahay. Tila nakamasid ito sa kanya, hindi kumikibo. Lumapit si Gabriel, pilit pinapakiramdaman kung ano ang presensyang dala ng ibon. "Hindi ka pangkaraniwang uwak," bulong niya. Nang akma niyang itaboy ito, biglang humarap ang uwak sa kanya at bumigkas ng tinig ng tao. Malalim at puno ng galit. "Gabriel!" Napaatras si Gabriel.
Alam niyang hindi ito ordinaryong nilalang. "Sinong kausap ko?" tanong niya. Ngunit bago pa sumagot ang uwak, bigla itong lumipad at nawala sa gitna ng dilim. Kinabukasan, dumating si Dato Balam sa bahay ni Gabriel na may seryosong ekspresyon. "Gabriel, may mas malaking banta ang paparating. Ang uwak na iyong nakita ay hindi isang engkanto o multo. Isa itong sugo ng lumang anino," sabi ni Dato. Napakunot ang noo ni Gabriel. "Lumang anino?" tanong niya. Tumingin si Dato Balam sa kalangitan, tila inaalala ang isang malayong panahon. Noong unang panahon, bago pa dumating ang mga tao sa baryong ito, may isang nilalang na naninirahan sa ilalim ng bundok. Isa siyang halimaw na may kakayahang lumamon ng kaluluwa. Ngayon, sinusubukan ng kanyang mga sugo na palakasin siya muli. Sa loob ng kubo ni Dato Balam, ikwininto niya ang alamat ng lumang anino kay Gabriel. Ang lumang anino ay dating isang tao, isang babaylan na lumis sa landas ng liwanag at niyakap ang dilim. Sa kanyang kagustuhan magkaroon ng walang hanggang kapangyarihan, isinumpa siya ng mga engkanto at isinara sa loob ng bundok. Ngunit hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo. Sa bawat pagkakataong humihina ang bantay ng bundok, pinapadala niya ang kanyang mga sugo upang takutin at manipulahin ang mga tao. Tumingin si Gabriel sa itak na nakasabit sa dingding ni Dato Balam. "Ano ang kailangan kong gawin?" tanong niya. "Bumalik ka sa bundok, Gabriel. Sa pagkakataong ito, hindi mo haharapin ang halimaw na nagising noon. Harapin mo ang aninong bumabalot sa puso ng bundok." Kinabukasan, dinala ni Gabriel ang kanyang itak at ilang halaman na gamit sa pangontra. Sa pagsapit ng gabi, umakyat siya sa bundok. Sinusundan ang tinig ng uwak na tila bumubulong sa kanyang isipan. Habang palalim siya ng palalim sa gubat, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila bumabalot sa bawat hakbang. Nang marating niya ang bunganga ng isang kuweba, nakita niya ang ukit sa bato na katulad ng nakita niya noong isinara ang portal. Ngunit ngayon, ang mga simbolo ay may bahid ng dugo. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay, ngunit bago niya mahawakan ang ukit, isang itim na usok ang lumabas mula sa loob ng kuweba. Sa loob ng usok, lumitaw ang isang aninong may pulang mata at mahabang kamay. "Gabriel, anak ng babaylan, hindi mo ako mapipigilan." Napalunok si Gabriel, ngunit hindi siya umurong. Inilabas niya ang kanyang itak at tumakbang palapit. "Sinubukan na kitang pigilan noon at gagawin ko ulit ngayon." Sumigaw ang anino at sumalakay kay Gabriel. Sa bawat palo ng kanyang itak, nabubura ang usok, ngunit agad rin itong bumabalik. Hanggang sa maalala niya ang sinabi ng lula syanang niya. "Hindi mo kailangang sirain ang dilim. Ang kailangan mo ay liwanag na mas matindi kaysa sa kanya." Itinaas ni Gabriel ang kanyang itak at binigkas ang orasyon ng kanyang lula. Mula sa kanyang puso, lumabas ang liwanag na bumalot sa buong paligid ng kuweba. Napasigaw ang anino. Unti-unting naglalaho sa liwanag na dala ni Gabriel. Sa huli, bumalik ang katahimikan sa kuweba. Alam ni Gabriel na hindi pa tuluyang nawala ang lumang anino, ngunit sa pagkakataong iyon, napigilan niya ang paglabas ng halimaw sa kanyang kulungan. Sa pagsikat ng araw, bumaba si Gabriel mula sa bundok. Sa kanyang pag-uwi, sinalubong siya ng mga tao na may dalang pagkain at alay bilang pasasalamat. Lumapit si Dato Balam at tinapik ang kanyang balikat. "Isa ka ng ganap na babaylan, Gabriel." Ngunit ngumiti si Gabriel at umiling. "Hindi ako babaylan, Dato. Ako ay isa lamang tagapagtanggol ng baryo. At gagawin ko ang lahat para mapanatili ang liwanag ng San Mateo." At sa kabila ng bundok, sa ilalim ng mga tala,
nanatiling nagbabantay ang isang aninong nakatali sa kadiliman. Ngunit habang may isang tulad ni Gabriel, alam ng mga tao ng San Mateo na hindi kailanman magtatagumpay ang dilim laban sa liwanag. Wakas,